chong, lumipat kami kasi masyado na maraming tao dun sa basta natin kanina, di ba? And nasabi ko nga kanina, di ba, na nahihiya siya. Yan. Hindi niya daw kayang mag-talk sa maraming tao, mga chong. Anong balak niyong dalawa pagka-graduate? Ikaw, ano? Magre-review. Para kumuha ng license for Engineering Department Day! Ay, okay. Licensed Professional Teacher. Uy! Wow naman! LPT na soon. Ang bala ko pagka-graduate is siguro ako, maglalaylo muna ako. Siguro, hindi siya sure. Hindi ko pa sure. Basta ipapahinga ko muna yung... Utak. Oo. Basta ipapahinga ko muna yung utak ko. Gagawin ko muna yung mga gusto ko siguro. Ito, pupush ko muna tong pagbablog ko kasi nga, gusto ko itong ginagawa ko. Gusto ko mag-vlog. Gusto kong mag-share ng journey ko, ng story ko sa... Journey. Gusto ko mag-share ng story ko sa maraming tao. Like, kung paano ako naging millionaire. Ay! Parang pangit to, Pogi. Seryoso kasi, anong balak mo pagka-graduate? Mag-model. Hindi, seryoso na mga chong. Maglalaylo muna ako. Pagpapahingahin ko muna yung utak ko. Tapos, mag-iisip ako ng 1,000 times kung ano nang next na gagawin ko. Ganun. Focus lang muna ako sa pagbablog. Siguro pahinga ako ng 1 year. Okay na siguro yung 1 year na pahinga. Sobrang tagal na nun. Mabuburyong na ako sa bahay nun. Yun yung bala ko pag nag-graduate siguro ako. Hindi ko pa sure. Pero pag nag-graduate siguro ako, baka maglaylo muna ako tapos mag-focus ako sa pagbablog. Pero, kukuha ka pa rin ng license mo. Yes! Pag na-reach ko na ang 1 million followers! Pag in-edit mo talaga man dyan, yung may red. Next! Ako magtatanong. Next question natin ay question ni Kuya! So, the question is she the one? My forever ba? Itong katanungan na to medyo delikado kasi isang pagkakamali ko lang masasapok ako, di ba? Hinom lang ako tubig. Uminom lang ng tubig. Is she the one? Di ko alam. Kung kung mag-uusap tayo about sa future ganun, hindi ko kasi alam kung ano mangyayari. Pero ayun nga, ako rin naman ang gagawa ng sarili kong future. Ako lang din naman ang may hawak ng future ko. Kung anong magiging desisyon ko dito sa present, yun din ang kakalabasan sa future. Is she the one? In the present. In the present, yes. Wala naman akong balak. Wala akong balak maghanap ng iba. Wala akong balak na palitan siya. Siya? Ay, ikaw pala, kausap na pala kita. Sino si siya? Hindi ako maghanap ng iba. Hindi pa ako maghahanap ng iba. Ano? Hindi pa. Ay, hindi! Hindi ako maghanap ng iba, kuya. So, is she the one? Is she the one? Yes. My forever ba? Forever saan? Forever sa love life? Forever sa As buhay? general. As general. My forever ba? Walang forever. Kasi lahat mawawala din naman Pera, mawawala yan. Lahat tayo mamamatay. Yung kinakatakot ko Para sa akin, wag niyo akong awayin mga chong, wag niyo akong awayin. This is my opinion only. You have your own perspective, you have your own opinion. Kung gusto niyo mag-share ng inyong opinion, comment niyo lang dyan sa comment section. Pero nga, para sa akin wala forever. Kasi lahat tayo mamamatay, lahat nawawala. Walang permanente sa buhay. Alright, dumako na tayo sa next question. Which is... questions. Galing sa aming teacher, ang aking paboritong teacher. Hoy, paborito. Ang aking paboritong teacher, si Ma'am
Jay-Z! So, meron kasi ditong 5 questions. Number one. Number 1 question. Ano ang ugali ng isa't isa na dati nyo gusto? Ba't ganun ako magbasa? Ano ang ugali ng isa't isa na dati di niyo gusto pero ngayon tanggap niyo na? Ang ayaw ko na ugali niya noon na tanggap ko na ngayon is yung hindi niya pag-express ng ng sarili niya. Yung alam mo yun, yung halimbawa malungkot siya or nagagalit siya or umiiyak siya, ganon. Kasi noon, tinatanong ko, bakit? Magsalita ka kasi. Wala nga. Wala ka nang sinasabi, wala ka nang wala. Ganon. Puro sinasabi niya, wala to. Ganon. Yun yung ayaw ko noon. Tapos, ngayon, tanggap ko na. Bakit? Kasi, may bakit. May plus points to. De, bakit? Kasi nga, hindi naman kasi lahat is nadadaan sa communication. Hindi naman kailangan usap agad. Alam mo yun, yung dito pa yung dito pa yung feeling eh. Tapos, sariwa pa yung feeling eh. Naiiyak ka pa eh, umiiyak ka pa, ganun. Tapos pagsasalitain ka, paano kung ang gusto mo lang muna is umiyak na umiyak? Nangyari kasi is pinipilit ko siyang magsalita noon. Hindi ko man lang na-realize na hindi pala all the time, hindi pala sa lahat ng oras, kailangan mong piliting mag-usap agad. Hindi dapat. Yun kasi yung di ba? Yun yung napapanood natin sa mga ibang contents or sa mga ibang advice ng mga tao. Pag-usapan niyo yan, pag may problema, pag-usapan niyo, ganun. Huwag niyong hayaang matulog yung isa't isa na may galit sa inyo, ganun. Hindi naman kailangan agad-agad. Kung hindi nyo nga kayang ayusin ngayon, di magpahupa muna kayo. Hintayin yung maging ready mo na yung isa't isa or yung partner mo o yung isa. Maging ready mo na yung isa bago kayo mag-usap, ganun. Or bago mo siya kausapin na or ayain na makipag-usap sa'yo. Yun yung sa akin. Ano sa'yo? Sa akin ngayong Ayusin mo. yung nanonood siya palagi kapag kumakain. Walang araw na hindi siya nanood walang araw na kumain siya habang Walang araw hindi. Walang araw na hindi siya kumain na hindi rin nanonood. That's that. Lagi akong nanonood every time na kumakain. May cellphone dun sa harap ko or naka-open yung TV. Tapos nanonood. Alam niyo ba guys, dumating na rin sa point na nilabas niya yung TV. Kasi lobat yung cellphone niya, wala siyang magamit. Nanonood rin ako sa phone ko. Hindi mo gawain niya rin. Pero hindi palagi. Kasi pag nasa bahay, hindi ako nanonood habang kumakain. Kasi may TV dun sa sala. Di ba? So, nanonood ka. Pero nasa sala. Tapos, noon time show yun, hindi anime. Bakit? At least, ang point kasi dito, nanonood. Ikaw kasi anime ka ng anime ng palagi na lang. Alam mo ba, inaaya niya pa ako. Akin, napanood mo na to? Tapos yung papalit-palit siya ng pinapalaro sa akin. Kaka-install lang nung isa, sasabihin niya, Aki, lipat na tayo, ang pangit dito. Tapos, mamaya ayaw niya na naman yung bagong in-install. I-install ulit yung kanina. Punta sa ML. Pagkatapos sa ML. Yun, sa ML. Galing kami ng Crossfire. Tapos, hindi na umaangat yung rank niya kasi nga hindi naman siya makatutok daw. Ako, saling-pusa lang naman ako, sinasamahan ko lang siya. O, yun. Crossfire. Tapos, nung hindi na umaangat yung rank, balik daw kaming ML. O, inan-install ko yung Crossfire, in-install ko yung ML, ang tagal-tagal pang install ng resources. Tapos, after 2 to 3 games lang ata, gusto niya na naman ng ibang... Yun yung ayaw niya sa akin na ngayon, tanggap niya na. Kaya hindi natin siya pwedeng pilitin na baguhin ngayon kasi tinanggap na. Hindi, parang yun na rin kasi escape ko eh. Yun na yung pahinga ko kapag. Oo, pero yung panonood mo naman habang kumakain, mag-focus ka naman minsan lang, no? Kahit minsan lang sa pagkain. Nagpo-focus kaya ako. Sa anime.
Next question from Ma'am JC. Ano yung pinaka-challenging phase na nalagpasan nyo together? Ano ba? Siguro yung yung time na nag-a-adjust pa lang kami. Nung bagong lipat kami dito. 'Di ba pasukan na malayo sa bahay yung school. 2 hours. So, 2 hours ang biyahe. So, nag-decide kaming mag-boarding or apartment. And then, since bagong lugar to, ibang lugar, wala kaming kakilala ni isa. Hindi namin alam yung paligid. Sobrang hirap. As in, no? Like, nung pagkalipat namin, kasi wala kaming parents. Walang magga-guide sa amin. Lahat ng kilos sa aming dalawa. Lahat ng pagbabudget sa aming dalawa. Lahat ng desisyon sa aming dalawa. Sobra! Ang hirap. Ang hirap sobra. Sa kanya, mahirap. Sa'yo? Sakto lang. Hindi, mahirap talaga. Ikaw yung na-homesick nun. Hindi yung homesick ang inaano ko. Ang nahirapan ako sa part na yun is yung wala tayong kakilala ni isa. Yun. Pag may emergency, sinong tatawagan natin? Wala kaming kakilala eh. Pag may kailangan kami, sinong tatawagan namin? Sinong lalapitan namin doon? Wala. Kasi wala kaming kakilala doon. Pagkagising mo, ikaw magdedesisyon. Anong iluluto mo? Kailangan mo bang mamalengke? Maglinis ng boarding? Ikaw lahat mag-iisip. Oo, ikaw lahat mag-iisip. Papasok ka sa school, tapos uuwi ka, ikaw lahat. Kikilos ka sa school, tapos pag umuwi ka, kikilos ka pa rin doon sa boarding nyo. Para siyang parang walang pause. Sobra kami nag-adjust yung katawan namin. As in, napagod ba? Ilang lagnat din yun. Siya, nilagnat siya. Oo, ilang lagnat din yun. Pero sobrang nakakapagod kasi, ikaw kasi, sanay ka nang kumikilos-kilos sa inyo. Ako kasi, Nag-urong kasi ako sa amin. Siya kasi wala kahit laba urong, hindi niya ginagawa. uy, meron. Minsan. Dito ka lang natuto talaga. Hindi, yun nga. Iniiba yung question. Ine-expose ako! Yun yung pinaka-challenging na phase na nalagpasan namin. Para sa amin. Dumako na tayo sa next question. Ang kanyang third question ay, sino ang mas seloso or selosa? At ano-ano ang mga bagay na ikinaseselos nyo? Sino ang seloso or selosa sa atin? Siya. Diba? Ako po ang mas seloso. Ano-ano ang mga bagay na ikinaseselos nyo? Akin yung siguro yung pakikipag-usap niya sa iba. Yun. Depende pa rin sa intention. Kung intention lang naman is, kasi ngayon may mga guy friends ka naman, di ba? May mga guy friends siya, na kaibigan ko din. Ayun, na-meet namin sa school. Ayan. Nakadepende lang sa intention. Kung akads lang. Oo, kung kakausapin siya about ACADS, hindi ACADS lang. Tapos, pero kapag ang pag-uusapan na kasi is, Personal. oo, personal na, kumusta ka? Ganun yun. Ano yun? May ginagawa ka ba ngayon? Busy ka ba ngayon? Ganun. Pag ACADS. Parang sa amin din. Di ba? Pag ACADS. Pag sayaw lang. Ganun. Pag magkikipag-usap ako sa babae, tapos sayaw lang, about sa sayaw, about sa sayaw lang. Wala nang hindi lalagpas doon. Pag nakipag-usap ako sa isang babae about vlogging lang, hindi lalagpas doon. Parang may nakaset na Boundaries. Oo. Alam na namin yung boundaries ba? May kinaseselos ba ako? Alam mo na yun. Ano ba? So, ano yung mga ikinaseselos ko naman? Yung laro niya. Yung anime. Joke lang. Hindi ako ganun kaselosa. Siya talaga. As in, literal. Next question, mga chong. Number 4. Question number 4. Ano ang ipapayo nyo sa mga baguhan pa lang sa relationship? Build each other's trust. Hindi niya yan agad-agad makukuha. Ako naman, ang advice ko, hindi naman kami yung hindi kami yung relasyon na sobrang tagal na gano'n. Magpo 4 years pa lang kami. Pero since may question na ganito, so, syempre, sasagutin namin. Advice namin kung bakit kami siguro umabot ng ganito katagal. Yan. Sa baguhan daw? Oo. Ang advice namin para sa mga baguhan is, unang-una yung sinabi niya nga, build trust. Kasi kadalasan kasi yung iba kasi gusto nila,
Ba't kasi hindi ka nagtitiwala sa akin? Mga ganun-ganun. Wala ka bang tiwala sa akin? Mga ganun-ganun. Ang iniisip kasi nila sa tiwala is andyan na agad. Pagkatiwalaan mo na agad ako, ganun. Which is hindi. Ang tiwala kasi is binubuo, kinukuha, or ano, hindi kinukuha. Ang tiwala is binubuo, like, binibuild niya yan. Hindi yan, bakit kapag, isipin mo pagkakatiwalaan ka ba, yung ginagawa mo is nagtatago ka ng mga messages, tinatago mo yung phone mo, Kahina-hinala ka. Yun. In short, kahina-hinala ka, tapos gusto mo pagkatiwalaan ka. Hindi ganun nag-work. I-build nyo syempre yung tiwala. Tapos yung pangalawa, kilalanin nyo naman kasi yung tao. Kayo na nga, in a relationship na kayo, tapos naglilihim pa kayo sa tao, naglilihim pa kayo sa partner nyo. Diba? Partner nyo na nga Baka nga hindi pa alam yung birthday mo, hindi pa alam yung favorite color mo, ano yung mga ayaw mo, ganun. Kilalanin nyo yung tao. And also, hindi lang yun pag mag-girlfriend, boyfriend na kayo nangyayari yun before Talking kayo, stage. talking stage. Nangyayari yun before kayo umenter sa relationship. Kilalanin nyo muna yung tao kung compatible ba kayo sa isa't isa. Kami, hindi rin kami compatible dati. Pero ang ginawa namin kasi, nag-adjust kami. Sobrang dami naming adjustments. Yung 1 year ng relationship namin napunta sa adjustments. So, ang dami naming away, ang dami naming usap na, ang dami naming Inayos. ang dami naming inayos, ang dami naming Until in-adjust. now naman. Tsaka para sa mga bago sa relationship, kapag in a relationship na kayo, hindi na yun buhay single, Hindi yun buhay single. Ang dami sa inyo. Ang dami sa inyo, mga chong. Sabi na friend lang nila. Oo. In a relationship na kayo, tapos gusto nyo buhay single pa rin kayo, hindi ganun nag-work yun. Kung gusto nyo na buhay single kayo, di ba kayo pumasok sa relasyon? Hindi naman kami kasal. O kailangan ba kasal para maging responsable? It's being responsible. Pag pumasok ka kasi sa relasyon, mga chong, may responsibilidad ka na. And you will always consider your partner's feelings. Kumbaga, sa bawat desisyon mo, andyan na yung partner mo. In short, kung gusto mo ng buhay single, huwag ka na pumasok sa relationship. Paano kung ayaw nung isa? Di respect mo. Respetuhin mo. Ayaw pala nung isa, tapos gagawa ka ng ayaw niya, di parang wala na rin. Ano ba mga nangyari sa mga baguhan na relationship? Sa mga baguhan kasi na relationship, ang iniisip nila... Na-felt out of love. Oo. Ang iniisip kasi nila, puro kilig, ganun. Pag yung kilig kasi, sa simula lang talaga yan, totoo yung sinasabi ng karamihan ng mga veterano na sa relasyon, na ang kilig ay mawawala din. Yes, mawawala po yun. Kasi ang kilig is hindi yun lagi, hindi yun palagi. Meron talaga yung time na wala kayong energy sa isa't isa. Meron yung time na gusto nyong may me time kayo, ganun. Gusto nyong sarili nyo muna. Meron yung time na gusto nyong tahimik muna, ganun. Tapos meron din yung time na gusto nyong may quality time kayo, nag-uusap kayo, ganun. Kung akala nyong pagpapasok kayo sa relasyon, Happy. Ganun. Masaya. Hindi. Parang parang nagsisisi tayo. Proven and tested. Parang nagsisisi na tayo sa sa mga decision natin sa buhay. Huwag kayo sa kilig magbase. Oo. Hindi dapat, hindi kayo sa kilig magbase. Kasi kung sa kilig lang kayo, pumasok kayo sa relationship para kiligin. Wala. Magbe-break din kayo. Kasi kapag hindi ka nakinilig, sa iba ka nakinilig, edi iba na naman yung magiging karelasyon mo. Di wala na. Huwag kayong papasok ng relasyon ng kilig lang yung habol nyo. Yun lang naman. Actually, madami. Kaso nga lang. Maraming mangyayari sa first year ng relationship. Oo. At saka marami pa akong gustong i-advise. Though hindi naman ako professional, pero madami tayong experience na pinagdaanan. So, madami pa akong gustong i-advise, pero siguro yung 4 na lang muna na yun. Pero kung gusto nyo pa ng mas marami pang advice, gusto nyo pang huminga ng marami pang advice, you can comment naman sa comment section kung gusto nyo pa ng another video for relationship advice. Last, but not the least. Paano kayo mag-away? Sino ang unang nanunuyo? Paano siya suyuin? Paano kami mag-away? Tahimik.
Walang kibuan talaga. Walang kibuan. Siya kasi hindi siya masyadong nagsasalita sa feelings niya, di ba? Yun yung kinakaayawan ko noon. Natanggap ko na ngayon. Kasi sa akin kasi gusto kong mag-usap kami. Yun naman yung hindi masyado palang maganda sa akin. Na hindi naman kasi kailangan pinag-uusapan agad. Wala. Hindi ko rin alam kung bakit ko to sinabi. Eto, paano muna tayo mag-away? So, Tahimik. hindi po kasi kami palaging nag-aaway. Oo, hindi kami yung... Hindi kami Wala, yung- nabagsak ka na sa essay. Kami yung tahimik, ganun. Maya-maya, pag medyo nakabuelo-buelo na, ganun. Tsaka kami mag-uusap. Di ba? Pag kumalma na yung isa't Oo. isa. Ayun. Sino ang unang nanunuyo? Yung may kasalanan. Sino ang unang nanunuyo? Yung may kasalanan. Yun yung pinag-usapan namin dalawa. Hindi kami yung yung lalaki palagi nanunuyo. Pag kasalanan niya, siya ang manunuyo, siya ang magsusorry. Pag kasalanan ko, ako ang magsusorry. Dalawa kami nag-a-adjust, dalawa kami nag-uusap kapag. So, ayun. Paano kami nag-aaway? Is tahimik lang po. Tapos, sino ang unang nanunuyo? Depende po sa kung ano yung naging cause. Summary. So, yun nga Sa po. paano siya sayuin, wala naman no. Hindi tayo yung bibili ng pagkain. Walang Parang specific. ganun. Ay, bibilan ko siya ng ganito kasi kailangan ko siyang suyuin. Oo, hindi. Dalawa kaming nag-uusap kapag. Usap po talaga kung paano manuyo. Yes. Sa usap. Doon kami sa usap. Like, may problema ka. Tara, pag-usapan na natin. Parang paano lang? Mag-uusap lang kami ganun. Tapos, sorry. Tapos, okay na. Dalawa kami nag-a-adjust. Hindi isa. Both din nagsasorry. Mm-mm. Paggalit ako, tapos magsasorry siya, wala na, okay na. Nagsasorry din siya. Magsasorry din ako. Mawawala na yung galit ko. Pag galit siya, tapos nagsorry ako, galit pa rin siya. Ang ginagawa namin, pag nag-away kami, Nagsa-self-reflect. self-reflect, tapos pinapakalma na namin yung... Kami mismo yung nagpapakalma sa sarili namin. As in, literal na ang tahimik. Hindi kami magpapansinan kasi nga pareho na kaming nagre-reflect. Oo. Pero pa rin naman na iniisip pa rin yung isa't isa. Sinasandukan pa rin ng pagkain, pinagluluto pa rin. Siya, hindi siya makakatiis sa ganun. Tinatawag ko pa rin, kain na, ganun. Tapos manonood na lang ulit sa cellphone ng anime. Di ba? Di pa rin kami nagpansinan kasi nanonood siya. Ako kumakain. Minsan, dalawa rin kami nanonood. Nanonood siya ng Encantadia. Tapos ako, nanonood ako ng anime. O kaya vlog ni Kong TV. Pinapanood ko mga vlogs. Yan, may vlog ni Alex Gonzaga. Ganun yung mga pinapanood ko. So, yun lang ang aming kasagutan sa inyong mga tanong. At sana naman po mga chong ay aming nasagot ang inyong mga katanungan. Kung may gusto pa kayong tanong sa amin mga chong, please ikip nyo na lang sa sarili nyo dahil sawa na kami sumagot. Grabe naman yung sawa. Ilang questions lang yan. Ay, hindi. Kung may gusto pa kayong katanungan, comment nyo lang sa comment section or message nyo lang po ako. Message nyo lang po si Chongkok Original, yan. At sasagutin namin yung mga katanungan nyo. Or kung may gusto po kayong advice, ganun. Kami rin. Magtatanong din kami kapag kay Ma'am Jace. Oo. Siyempre, kami din, nagsisik din naman kami ng mga advices from mas sa amin, mas veteran sa amin. Mas professional. So, ayan ang mga chong. Sana nasagot namin yung mga katanungan nyo. And, ayun lang. Paalam! What's up mga chong? In this video mga chong, ay sasagutin namin yung mga katanungan nyo about sa amin. And ayun nga, sumunod na natin dun sa first question, which is... Paano kayo nagkakilala? Paano kayo nagkakilala?